Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Elena Reyes. Paglampas ninyo ng 60 anyos, gabi-gabing nawawalan ng muscle ang inyong katawan. Hindi ninyo ito napapansin sa simula, ngunit nagiging mas mahirap ang paggising sa mga susunod na umaga. Parang ang bigat-bigat ng inyong mga binti. Medyo tagilid na ang inyong balanse. Ang inyong hawak ay hindi na kasing lakas ng dati. Tinatawag itong sarcopeniaso ng mga doktor. Pero sa totoo lang ito ay ang unti-unting pagkamatay ng muscle at tahimik nitong ninanakaw ang kalayaan ng milyon-milyong nakatatanda. Narito ang isang nakakagulat na katotohanan. Halos isa sa 3 matatanda na higit 65 taong gulang ay nakaranas na ng malalang pagkawala ng muscle na naglalagay sa kanila sa malaking panganib ng pagtumba at pagkabali ng buto. At habang lumalala ang epidemyang ito, patuloy ang bilyon-bilyong industriya ng wellness sa pagbebenta ng mga powder shakes at mga tinatawag nilang himalang supplements. Kumikita sila habang ang mga nakatatanda ay patuloy na humihina. Ang hindi nila kailanman sasabihin sa inyo ay ang solusyon ay wala sa isang bote. Nasa inyong tasa ito. 3 uri ng tsaa na suportado ng matibay na siyensya ang maaring magpabago ng sitwasyon. Pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo, kinukumpuni ang mga tissue, at binubuo muli ang mga muscle fibers habang kayo ay natutulog. At kapag sinamahan ng 6 na simpleng paraan ng mga ito, ay magiging pinakamura at pinakamadaling gamot sa gabi na maiinom ninyo. Si Mang Francisco, 70 anyos mula sa Marikina, ay inakalang ang panginginig ng kanyang mga binti ay dahil lamang sa pagtanda. Pinalitan niya ang kanyang panggabing soft drinks ng isa sa mga tsaang ito. Ilang linggo ang lumipas, sinabi niya, "Hindi na ako kumakapit sa hawakan ng hagdan. Matatag na ang paglakad ko." Hindi ito gawa-gawa lamang. Ito ay patunay. At ang numero 1 tsa ayon sa isang pag-aaral ay nagpabilis sa pag-recover ng muscle ng halos 80% sa mga nakatatanda. Ngunit halos walang umiinom nito sa tamang oras. Bawat pag-aaral na babanggitin ko ay nakalista sa description sa ibaba. Huwag ninyo lamang basta paniwalaan ang salita ko. Tingnan ninyo mismo ang siyensya. Bago tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Ilang taon na po kayo? At ano ang mas nahihirapan kayong gawin ngayon? Ang lakas ng inyong hawak, ang inyong balanse, o ang inyong enerhiya? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. Binabasa at nire-replyan namin ang bawat komento. Ngayon simulan natin sa pangatlo. Isang tsa na madalas ay nasa kusina na ng mga nakatatanda, ngunit hindi nila alam na ito pala ay makakapagpalakas sa kanilang mga binti. Pangatlo, nettle tea. Kapag naiisip ng karamihan ang nettle o lipang aso, naiisip nila ang pangangati, ang mga matatalim, at maliliit na balahibo na nakakapaso sa balat kapag nadikit ka. Ngunit ang parang sagabal sa hardin ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang tsaa para sa mga nakatatanda kapag ibinabad na sa mainit na tubig. Ang nettle tea ay ginamit na ng maraming siglo bilang pampalakas at pampasigla at ngayon ay pinapatunayan na ito ng modernong siyensya. Para sa mga nakatatandang nahihirapan sa mahihinang binti, pangingimay ng kamay, o palaging pagod ang nettle tea, ay hindi lang nakaka-relax. Ito ay hitik sa nutrisyon. Ang nettle ay puno ng mga mineral tulad ng calcium, magnesium, potassium at iron. Ito ang mismong mga materyales na kailangan ng inyong mga muscle at nerves para gumana ng maayos. Ang calcium ay nagpapakontrata sa muscle. Ang magnesium ay nagpaparelax dito. Ang potassium ay nagpapagana ng maayos sa nerves. At ang iron ay nagdadala ng oxygen sa bawat cell. Kung wala ang mga ito, magugutom, pupulikatin, at liliit ang inyong mga muscle. Kaya ang mga nakatatandang kulang sa mineral ay madalas nakakaramdam ng panghihina at pangingimay ng ugat. Ang nettle tea ay nagbibigay nito sa natural at madaling maabsorb na paraan na magagamit agad ng inyong katawan. Ang siyensya ay kamangha-mangha.
Ipinakita ng isang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology na ang nettle extracts ay nagpabuti sa pagbuo muli ng muscle at nagpababa ng inflammation markers sa mga matatandang sumailalim dito. Isa pang pag-aaral ang nagpakita na ang nettle ay nagpataas ng hemoglobin levels na kritikal sa pagdadala ng oxygen. Kapag nakakakuha ng mas maraming oxygen ang inyong muscle, hindi na ito madaling mapagod at nakaka-recover kahit sa magaang na gawain lamang. Ito ang pagkakaiba ng pakiramdam na pagod matapos maglakad sa loob ng kwarto kumpara sa kakayahang maglakad-lakad sa labas nang walang takot na matumba. Si Aling Margarita, 74 na anyos mula sa Cebu, ay madalas magbiro na parang basang noodles ang kanyang mga binti pagsapit ng hapon. Nagsimula siyang uminom ng nettle tea 2 beses sa isang araw matapos irekomenda ng isang kaibigan. Pagkalipas ng 3 linggo, sinabi niya sa kanyang anak, "Hindi ko na kailangang umupo tuwing 10 minuto. Kaya ko nang tapusin ang pamimili sa grocery nang hindi sumasandal sa cart." Para sa kanya ang nettle tea ay hindi lang inumin. Ito ay kalayaan. Narito kung bakit ito napaka-epektibo. Hindi na ganoon kabilis maabsorb ng tumatandang katawan ang mga mineral mula sa pagkain. Ibig sabihin, kahit balanse ang kinakain ninyo, baka kulang pa rin kayo sa nutrisyon. Nilalampasan ng nettle tea ang problemang ito dahil ang mga nutrisyon ay natutunaw sa tubig kaya mas madali itong maabsorb. Bawat higop ay nagsisilbing direktang delivery system na nagpapakain sa inyong muscles at nerves ng eksaktong kailangan nila. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga nakatatanda ay ang isiping ang nettle tea ay isa lamang herbal na remedyo na walang tunay na bisa. Pero sa totoo lang, sa ilang bahagi ng Europa, inire-reseta pa rin ito ng mga doktor bilang functional food. Alam nila kung ano ang nakalimutan na ng marami na ang simpleng dahong ito ay kayang punan ang mga kakulangan na tahimik na nagnanakaw ng lakas ng mga nakatatanda. Ang nettle tea ay maaaring walang kislap ng mga mamahaling supplements, ngunit para sa mga nakatatanda, nagbibigay ito ng isang bagay na mas mahalaga, ang kakayahang patuloy na gumalaw, patuloy na maglakad, at patuloy na mamuhay ng mag-isa. At kung nagagawa ito ng nettle tea, hintayin ninyong makita ang numero 2, isang gininto ang inumin na nagpapalakas ng buto at muscle sa loob ng maraming siglo. Pangalawa, hibiscus tea. Ang hibiscus tea o tsaa mula sa gumamela ay madalas pinupuri dahil sa magandang pulang kulay nito at medyo maasim na lasa na parang cranberry, pero iilan lamang na nakatatanda ang nakakaalam kung gaano ito kabisa para sa kalusugan ng muscle. Hindi lang ito isang nakakapreskong inumin. Ito ay gamot sa isang tasa. Para sa mga nakatatandang may mahihinang binti, alanganing balanse, at tumataas na blood pressure, ang hibiscus tea ay nagbibigay ng 3 benepisyo. Pinapababa nito ang inflammation o pamamaga, pinapaganda ang sirkulasyon at pinoprotektahan ang mga muscle mula sa unti-unting paghina dulot ng pagtanda. Ang siyensya ay mahirap baliwalain. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ang nagpatunay na napababa ng hibiscus tea ang systolic blood pressure ng 7 hanggang 10 puntos sa mga matatandang may hypertension sa loob lamang ng 6 na linggo. Bakit ito mahalaga sa kalusugan ng muscle? Dahil ang daloy ng dugo ang lahat-lahat. Kung hindi nakakakuha ng sapat na dugong mayaman sa oxygen ang inyong muscle, madali itong mapagod, madalas pulikatin, at hindi nakaka-recover ng maayos. Ang hibiscus tea ay gumagana na parang natural na muscle pump. Tinitiyak na ang bawat hakbang at bawat paghawak ay nakakakuha ng sirkulasyong kailangan nito. Si Mang Fernando, 70 anyos mula sa Baguio, ay namumuhay ng may manas sa mga bukong-bukong at laging mabigat ang pakiramdam ng mga binti. Gusto siyang bigyan ng kanyang doktor ng panibagong gamot,
pero iminungkahi ng anak niya ang hibiscus tea bilang banayad na alternatibo. Pagkatapos ng isang buwang pag-inom nito, gabi-gabi napansin ni Mang Fernando na hindi na parang lobo ang kanyang mga bukong-bukong at ang kanyang mga paglalakad sa gabi ay hindi na nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang mga binti. Natatawa siyang sinabi, "Sino ba mag-aakala na isang pulang bulaklak ang magbabalik ng lakas ng aking mga binti?" Narito kung bakit particular na mahalaga ang hibiscus. Para sa mga nakatatanda, nagtataglay ito ng anthocyanins, ang parehong compounds na matatagpuan sa blueberries na nagpapabuti sa pagiging flexible ng mga ugat. Isipin ninyong parang hose ang inyong mga ugat. Ang mga tumigas na hose ay nabibiyak sa pressure, pero ang mga flexible ay madaling nakakapagdala ng tubig sa pamamagitan ng pag-relax at pagluwag ng mga arterya. Natutulungan ng hibiscus tea na mas maraming nutrisyon ang makarating sa inyong muscles. Mas maraming nutrisyon ibig sabihin ay mas mabilis na pag-repair, mas malakas na pagkontrata, at bawas sa nanginginig, at hindi matatag na pakiramdam na pumipigil sa maraming nakatatanda na maglakad ng may kumpiyansa. Ang pagkakamali ng maraming nakatatanda ay tinatrato lang nila ang hibiscus tea bilang inumin para sa blood pressure. Oo, kilala ito sa benepisyong yon, ngunit higit pa ito roon. Sa pamamagitan ng pagpapaganda ng sirkulasyon, pagpapababa ng inflammation, at pagpapabilis ng pag-repair ng collagen, tinutugunan nito ang mismong ugat ng paghina ng muscle, hindi lang ang mga panlabas na sintomas. Isipin ninyo ang hibiscus tea bilang isang maintenance crew na nagtatrabaho sa gabi habang kayo ay natutulog. Nililinis nito ang mga dumi, ibinabalik ang maayos na daloy, at pinapatibay ang istruktura ng inyong mga muscle. Sa halip na magising ng mas mahina, gigising kayo na may mga binting mas magaan at mas matatag. Ang hibiscus tea ay patunay na minsan ang pinakamatingkad at pinakamagandang lunas ay siya ring pinakamakapangyarihan. At kung iniisip ninyo na kayang palakasin ng isang bulaklak ang inyong mga binti, hintayin ninyong makita ang numero, uno ang tsaa na pinatunayan ng siyensya na kayang pabilisin ang pag-recover ng muscle ng halos 50% sa mga nakatatanda. Bago tayo magpatuloy, kung nakakakuha kayo ng halaga sa videong ito, i-click nyo na ang like button at siguraduhing mag-subscribe at i-turn on ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga ganitong napakabisang tips sa kalusugan. Pangunahing tsa o oolong tea. Kapag tsa ang pinag-uusapan, green o black tea, agad ang naiisip ng karamihan. Ang oolong tea ay nasa gitna, partially fermented, dala ang pinakamagandang katangian ng dalawa. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaring masigit pa ang oolong kaysa sa dalawa pagdating sa pag-recover at paglakas ng muscle para sa mga nakatatanda. Hindi lang ito isang nakaka-relax na inumin sa gabi. Ito ay isang makapangyarihang sandata laban sa sarcopenia, ang paghina ng muscle na nagnanakaw ng kalayaan paglampas ng 60. Pinapatunayan ito ng siyensya. Isang pag-aaral na inilathala sa Chinese Journal of Integrative Medicine ang nagtuklas na ang mga nakatatandang madalas uminom ng oolong tea ay may mas malakas na grip strength at mas mabilis maglakad kumpara sa mga hindi umiinom ng tsaa. Ang isa pang clinical trial ay nagpakita na ang compounds sa oolong ay nagpabuti sa fat metabolism ng 12% na mas mataas kaysa sa green tea. Ibig sabihin, mas maraming enerhiya ang nagagamit sa pag-repair ng muscle kaysa maimbak bilang taba. Para sa isang nakatatandang nahihirapan sa mahihinang binti o pagod na katawan, napakalaking tulong niyan. Si Aling Marites, 71 anyos mula sa Quezon City, ay maraming taon nang umiinom ng green tea, pero pakiramdam niya ay hindi pa rin bumubuti ang kanyang mga binti. Ipinakilala sa kanya ng isang kaibigan ang oolong, at sa loob ng isang buwan,
Hindi lamang naging mas maganda ang kanyang enerhiya, kundi nabawasan din ang pananakit ng kanyang katawan matapos ang kanyang araw-araw na paglalakad. Nakangiti niyang sinabi, "Pakiramdam ko bumata ang mga binti ko habang ako'y natutulog. Narito kung bakit napaka-epektibo ng oolong. Mayroon itong kakaibang halo ng catechins, ang mga antioxidants na matatagpuan sa green tea at diaflavins, ang compound sa black tea. Sama-sama lumilikha ito ng malakas na epekto, binabawasan ng inflammation na sumisira sa muscle fibers at pinapalakas ang mitochondrial activity, ang mga pabrika ng enerhiya sa loob ng inyong cells. Kapag malakas ang mitochondria ang inyong mga muscle, ay patuloy na nakakakontrata, nakakapag-repair, at nakakapagsuporta sa inyo ng mas matagal nang hindi napapagod. At huwag kalimutan ang lakas ng buto. Ang mga nakatatandang regular na umiinom ng oolong tea ay napatunayang may hanggang 4% mas mataas na bone mineral density na kritikal upang maiwasan ang fractures o pagkabali ng buto. Ang malalakas na muscle ay hindi sapat kung ang mga butong nasa ilalim nito ay marupok. Tinutugunan ng oolong ang dalawang ito. Ang pagkakamali ng maraming nakatatanda ay ang pag-aakalang lahat ng tsaa ay pare-pareho. Hindi po. Ang semi-fermentation process ng oolong ay naglalabas ng mga compound na hindi ninyo makukuha sa green o black tea lamang. Iyan ang dahilan kung bakit ito ay pinapahalagahan sa tradisyonal na medisina ng mga Tsino sa loob ng maraming siglo. Hindi lang dahil sa lasa nito, kundi dahil sa kakayahan nitong ibalik ang balanse at lakas ng katawan. Isipin ninyo ang oolong tea bilang overnight engineer ng inyong katawan. Habang kayo ay nagpapahinga, binabawasan nito ang inflammation na sumisira sa inyong mga muscle. Pinapakain ang mitochondria na nagbibigay ng enerhiya sa bawat hakbang ninyo, binabalanse ang asukal sa inyong dugo, at pinapatibay pa ang inyong mga buto. Sa halip na magising ng mas mahina, gigising kayong puno ng enerhiya, mas matatag at handang gumalaw. Para sa mga nakatatandang gustong maglakad muli, nang malakas ang oolong tea, ay hindi lang isang inumin, ito ay isang pag-upgrade sa repair system ng inyong katawan. At ngayong nakita ninyo na ang tatlong tsaa, maghanda kayo dahil hindi tayo titigil dito. Ang susunod na bahagi ay naglalahad ng 6 na paraan o tricks na lalong magpapabilis sa mga resultang ito para mas mapabilis ang inyong daan patungo sa mas malalakas na muscle at matatag na binti. Kaya nakita ninyo na ang tatlong makapangyarihang sa Nettle hibiscus at oolong. Kaya nitong buuin muli ang muscle, pabutihin ang sirkulasyon at tulungan kayong maglakad ng malakas muli paglampas ng 60. Ngunit narito ang katotohanang hindi alam ng marami. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang inyong iniinom, kundi kung paano ninyo ito inihahanda. Ang mga tamang gawi ay kayang gawing gamot na nagpapagaling ng muscle ang isang ordinaryong tasa. Ang maling gawi naman ay kayang tanggalin ang bisa nito bago pa man ito makarating sa inyong katawan. Iyan ang dahilan kung bakit kritikal ang susunod na bahagi ng videong ito. Ang 6 na paraan na ito ay magsisigurong bawat higop ay magiging pinaka-epektibo para sa inyo hanggat maaari. Simulan natin sa una. Napakasimple nito, kaya halos lahat ay binabaliwala ito. Trick number 1. Laging gumamit ng sariwang tubig. Maaaring pakinggan itong masyadong basic para bigyan ng pansin, ngunit ang tubig na ginagamit ninyo ay nagpapabago sa lahat. Karamihan sa mga nakatatanda ay pinapakuluan ng paulit-ulit ang parehong tubig sa takuri buong araw. Ang problema, ang paulit-ulit na pinakuluang tubig ay nawawalan ng oxygen at nagbabago ang balanse ng mineral nito, kaya nagiging matabang ang lasa ng tsaa at humihina ang pagkuha ng mga mahalagang antioxidants at collagen-supporting compounds. Kung walang dugong mayaman sa oxygen, hindi ninyo nakukuha ang buong lakas ng mga dahon papunta sa inyong tasa, at ibig sabihin yan
ay hindi nakukuha ng inyong mga muscle ang buong benepisyo. Kunin natin si Mang Ricardo, 69 na anyos, mula sa Davao, na laging nagdadagdag ng tubig sa kanyang takuri ng paulit-ulit. Napansin niyang laging matabang ang lasa ng kanyang tsaa at inisip na lamang na dahil ito sa tumatandang panlasa niya. Nang sabihan siya ng kanyang apo na subukan ng sariwa at malamig na tubig sa bawat pagpapakulo, nagulat siya sa pagbabago. Naging mas matapang ang lasa at sa loob ng ilang linggo ng pag-inom ng tamang timpla ng nettle tea, inamin niya, hindi na parang mga sako ng buhangin ang mga binti ko sa umaga. Ang leksyon. Kung gusto ninyo ng pinakamataas na lakas mula sa inyong mga tsa, magsimula sa sariwa at malamig na tubig bawat oras. Ang isang maliit na pagbabagong ito ay kayang doblehin ang lakas ng inyong tsaa at ang epekto nitong magpagaling sa inyong mga muscle. Trick number 2, ibabad sa tamang temperatura. Karamihan sa mga tao ay binubuhusan ng kumukulong tubig ang lahat ng tsaa at tapos na. Ngunit narito ang problema. Ang iba't ibang tsaa ay nangangailangan ng iba't ibang temperatura para mailabas ang kanilang mga nakakapagpagaling na compound. Kapag sobrang init, masusunog ang mga dahon at masisira ang mga maselang antioxidants. Kapag sobrang lamig naman, hindi tuluyang lalabas ang mga nutrisyon. Para sa mga nakatatandang umaasa sa nettle hibiscus at oolong para sa pag-repair ng muscle, iyan ang pagkakaiba ng isang makapangyarihang gamot at ng isang matabang na inumin. Sinasang-ayunan ito ng siyensya. Isang pag-aaral sa Journal of Food Science ang nagtuklas na ang pagbababad sa tamang temperatura ay nagpataas ng polyphenol extraction ng hanggang 45% kumpara sa kumukulong tubig na masyadong mainit. Halos kalahati ng lakas ng inyong tsa ang nawawala dahil lang sa maling gawi sa pagtitimpla. Ang panuntunan ay simple. Ang green at oolong tea ay nangangailangan ng mas malamig na tubig. Ang mga herbal tea tulad ng nettle at hibiscus ay kayang tiisin ang mas mainit. Kunin ang tamang temperatura at ang inyong tasa ay magiging isang eliksir na nagpapagaling ng muscle sa halip na may kulay na tubig lamang. Trick number 3, magdagdag ng kalamansi o lemon juice. Ang simpleng pagpiga ng lemon o kalamansi ay kayang gawing pambihira ang inyong tsaa. Bakit? Dahil marami sa mga antioxidants at polyphenols sa mga tsa, lalo na sa nettle at hibiscus, ay hindi matatag sa purong tubig. Nawawalan sila ng lakas bago pa man ito maabsorb ng inyong katawan. Ngunit ang vitamina C mula sa lemon o kalamansi ay nagpapapanatiling matatag sa mga compound na ito, kaya nagiging mas bioavailable sila. Ibig sabihin, nagagamit talaga ng inyong mga muscle ang lakas na nakakapagpagaling kaysa hayaan lang itong masayang. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry ang nagtuklas na ang pagdaragdag ng citrus juice sa tsaa ay nagpapataas ng antioxidant availability ng hanggang 80%. Halos dinodoble nito ang lakas ng bawat higop sa pamamagitan lamang ng ilang patak ng lemon. Kunin natin si Aling Dorotea, 75 anyos, mula sa Iloilo, na palaging umiinom ng plain na hibiscus tea gabi-gabi. Nang magsimula siyang magpiga ng kalahating lemon sa kanyang tasa, napansin niya na hindi na masyadong nangingimay ang kanyang mga kamay sa umaga. Tumawa siya at sinabing, "Sino ba mag-aakala na ang isang hiwa ng lemon ay kayang higitan ang mga vitamins ko?" Ito ay isa sa pinakamura at pinakasimpleng paraan na maaari ninyong gawin. Magdagdag ng lemon juice bago inumin at ang inyong tsa ay magiging isang powerhouse na nagpapagaling ng muscle at sumusuporta sa collagen. Trick number 4. Gumamit ng mga sariwang ugat o dahon hanggat maaari. Ang mga tuyong tsa ay madaling gamitin, ngunit ang sariwang dahon at ugat ay nagbibigay ng ibang antas ng lakas. Kapag ang mga herbs ay pinatuyo at itinago ng ilang buwan, unti-unti itong nawawalan ng essential oils, antioxidants at volatile compounds
na nagdudulot ng malaking bahagi ng kanilang healing effect. Ang mga sariwang dahon ng nettle talulot ng hibiscus o kahit ang mga sariwang oolong ay nagbibigay ng mas masarap na lasa at hanggang 30% mas maraming active compounds kumpara sa mga nakatambak lang sa estante. Para sa mga nakatatandang lumalaban sa panghihina ng muscle at pangingimay, ang dagdag na bisang yon ang maaaring maging pagkakaiba ng mabagal na paggaling at ng tunay na resulta. Narito kung bakit mahalaga ang pagiging sariwa. Ang polyphenols at vitamins ay nasisira kapag na-expose sa hangin, liwanag at oras. Ang mga sariwang ugat at dahon ay pinapanatili. Ang mga compound na yon, binabaha ang inyong tasa ng mas mataas na konsentrasyon na nakakarating sa inyong mga muscle at nerves. Ang leksyon ay simple kapag kaya ninyo piliin ang sariwa. Kahit ang pagpapalit ng ilang tasa ng tuyong tsaa bawat linggo para sa sariwang timpla ay kayang pabilisin ang repair process ng inyong katawan. Trick number 5. Takpan ang inyong tasa habang nakababad ang tsa. Karamihan sa mga tao ay nagtitimpla ng tsaa nang walang takip hinahayaan ang usok na sumingaw na parang walang kwenta. Ngunit narito ang totoo. Ang mga sumisingaw na usok na yon ay nagtataglay ng mga mismong compound na kailangan ng inyong mga muscle at nerves. Ang mga antioxidants, essential oils at masalang polyphenols ay nakakatakas sa usok kaya nagiging mas matabang ang inyong tasa kaysa sa dapat sana. Sa simpleng pagtakip sa inyong tasa, gamit ang platito o maliit na takip, habang nakababad ang tsaa, kinukulong ninyo ang mga healing elements na yon, kaya nagiging hanggang 30% mas mabisa ang tsaa ayon sa mga food chemistry studies. Kunin natin si Mang Samuel, 76 na anyos, mula sa Pampanga, na laging nagtitimpla ng kanyang oolong sa isang bukas na mug. Tinuruan siya ng kanyang apo na takpan ito ng platito. At napansin niya, hindi lang ang mas matapang na lasa, kundi pati na rin ang mas malalakas na binti. Pagkatapos ng ilang linggong, tuloy-tuloy na paggawa nito. Tumawa siya. Hindi ko inakalang ang lakas ko pala ay lumilipad lang sa usok. Ang siyensya ay simple. Ina-activate ng init ang mga compound sa tesa, pero tinatangay ito ng evaporation. Ang pagtakip sa tasa ay lumilikha ng mini greenhouse effect, kinukulong ang lahat sa tubig, kung saan ito nararapat handa para sa inyong mga muscle, hindi sa hangin. Ito ay isang napakaliit na hakbang, ngunit pinaparami nito ang benepisyo ng bawat tsaa na inyong iinumin. Huwag hayaang tangayin ng hangin ang inyong paggaling. Kulungin ito, higupin ito, at hayaan itong palakasin kayo muli. Trick number 6, iwasan ang asukal at creamers. Ang pinakamabilis na paraan para sirain ang kakayahang magpagaling ng inyong tsa ay ang lunurin ito sa asukal o creamers. Pinapataas ng asukal ang inyong blood glucose na nagdudulot ng inflammation at hinaharangan ang mismong pag-repair na kailangan ng inyong mga muscles sa gabi. Ang mga creamer, lalo na ang mga artificial, ay binabalot ang mga antioxidant ng taba at chemical na mas mahirap i-absorb. Ang nagsimula bilang makapangyarihang inumin na nagpapagaling ng muscle ay nagiging isang dessert na lamang. Si Aling Edita, 73 anyos mula sa Batangas, ay palaging naglalagay ng 2 kutsarang asukal sa bawat tasa niya ng hibiscus tea. Nang sabihan siya ng kanyang doktor na itigil ito, lumipat siya sa pag-inom nito ng plain na may piga ng lemon. 3 linggo ang lumipas, sinabi niya, "Hindi ko inakalang ninanakaw pala ng asukal ang aking lakas." Ang solusyon ay simple. Hayaan ninyong mangibabaw ang tsa. Kung kailangan ninyo ng tamis, gumamit ng hiwa ng prutas tulad ng kahel o mansanas. Sa ganoong paraan, makukuha ninyo ang lasa nang hindi kinakansela ang kakayahang magpagaling nito. Kaya ngayon alam ninyo na ang totoo. Ang pagpapalakas muli ng muscle paglampas ng 60 ay hindi lamang tungkol sa mga gym o supplements. Maari itong magsimula sa isang bagay na kasing iple at ordinaryo ng isang tasa ng tsa
Natuklasan natin ang tatlong makapangyarihang tsaa nettle hibiscus at oolong. Bawat isa ay suportado ng pananaliksik. Bawat isa ay napatunayang nagpapalakas ng inyong mga muscle, nagpapakalma ng inyong mga nerves, at nagpapabuti ng inyong sirkulasyon. Hindi sila kakaiba, hindi sila mahal, ngunit epektibo sila. At kung pagsasamahin ninyo ang mga ito sa 6 na paraan, nakatutuklas lang natin paggamit ng sariwang tubig, pagbababad sa tamang temperatura, pagdadagdag ng lemon o kalamansi juice, paggamit ng mga sariwang dahon, pagtakip sa inyong tasa, at pag-iwas sa asukal, ginagawa ninyong isang gamot ang pang-araw-araw na inumin na matagal nang hinihingi ng inyong katawan. Isang mahalagang leksyon, mga lolo. At lola, huwag nating isipin na ang paghina ng katawan ay wala ng solusyon dahil lamang sa tayo ay tumatanda na. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mga simpleng lunas na minsan ay nasa loob lamang ng ating mga kusina o hardin. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa maliliit na gawi, kung paano tayo nagtitimpla, kung ano ang ating idinadagdag, at kung ano ang iniiwasan natin, kaya nating ibalik ang lakas ng ating mga binti at ang ating kalayaan. Ngayon, gusto ko namang makinig sa inyo. Alin sa mga tsaang ito ang pinakagusto ninyong subukan muna? Ang nettle hibiscus o oolong? At ano ang pinakamalaking hamon ninyo? Kamakailan? Panghihina ba ng muscle problema sa balanse o paninigas ng katawan sa umaga? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Hindi lang namin ito binabasa ng mabilisan. Binabasa at nire-replyan namin ang bawat kwento dahil ang inyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa isa pang nakatatanda na dumadaan din sa parehong laban. Manatiling malakas, manatiling matatag at tandaan ang susunod ninyong paglalakad ay maaaring maging pinakamalakas na paglalakad ninyo sa loob ng maraming taon. Simula sa tasa ng tsaa na iinumin ninyo ngayong gabi. Kung naranasan ninyo ito mismo o may mga tips kayong maidadagdag, ipaalam sa amin sa mga komento. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang videong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya.